Magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat mga kawok. Or good morning sa ating mga bayaning OFWs na katatapos lang ng shift o nagkakape pa lang dyan sa Middle East, Europa o Asia. Kapapasok lang na balita o kapapasok lang na panlilin lang. Nakita niyo ba yung mga headlines? Martin Romualdez, tumakas na. Kasinungalingan ni Tonyo, bistado na. Teka, easy lang tayo. Sa mundong puno ng clickbait at fake news, kailangan natin ng matalas na isip. Today, we aren't just reading headlines. We are dissecting the system. Bakit nga ba parang mainit ang upuan ni speaker ngayon? Is he running away or is he just running the show from the shadows? Let's be intellectual about this. Martin Romualdez isn't just your typical politician. He is the cousin of the president. He holds the power of the purse in Congress in the past. Pero bakit ang daming resibo na lumalabas against him? From the People's Initiative na naging Peras Initiative daw hanggang sa girian nila ni Vice President Sara Duterte. This isn't just a political spat. It's a battle for 2028. Ang tanong, ang House of Representatives ba ay House of Represent the People o House of Represent the Cousin? Pag-usapan natin si Tonyo at ang bistado narrative. In politics, perception is reality. Kapag ang taong bayan ang nagsimulang mag-question doon na kinakabahan ang mga nasa taas, whether the rumors of him leaving are true or not, the fact that people want it to be true says a lot about his approval ratings. Bakit daw mahilig si Speaker sa charter change? Kasi raw baka sa lumang saligang batas, hindi na siya kasya. Joke lang. Pero seriously, changing the rules in the middle of the crisis, that's not leadership. That's our survival. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na expose, sandali lang po. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Para sa mga OFWs natin, ramdam nyo ang palitan ng piso, pero ramdam nyo ba ang pag-asenso ng bansa? Habang busy ang Congress sa pag-atake sa mga kalaban sa politika at pagdepensa sa mga bilyong-bilyong budget, ang presyo ng bigas, kumusta na? We see the lutang Macau tactics, passing bills in the middle of the night, fast-tracking budgets without scrutiny. Is this the golden era or just gilded? Maganda lang sa labas pero bulok sa loob. Martin Romualdez represents the elite traditional politics, trapo that we youth should be critical of. Rumors of tumakas might be hyperbole, but the political isolation is real. When you try to consolidate too much power, you create enemies even within your circles. Ang taong bayan, hindi basta-basta nabubudol ng PR team. You can hire the best editors, but you can't edit the empty pockets of the Filipinos. Huwag tayong basta maniwala na tumakas na siya physically. Watch his movements in the budget hearings. Doon natin makikita kung sino ang tunay na may hawak ng renda. Wait mga kawok, bago tayo pumunta sa ating final thoughts, let's extend the conversation a bit deeper. Bakit nga ba may mga lumalabas na balitang tumakas o nagtatago si Speaker? It's because of the accountability gap. Alam nyo, sa ibang bansa, lalo na sa mga bansa kung nasaan ang marami nating OFWs, isang maling galaw lang ng mataas na opisyal, isang unexplained wealth lang o mismanagement ng public funds, resignation agad ang kasunod. Walang drama, walang relative na magtatanggol. Pero dito sa atin, bakit parang naging survival of the thickest? As in, makapalang muka. Let's look at the logic. If the speaker is truly confident in his leadership,
Why the need for massive PR campaigns? Why the need to suppress certain voices in media? Intellectual honesty tells us that silence is a strategy, but it's also a sign of vulnerability. Sa ating mga kabataang Gen Z at Alpha na nakikinig, you guys are digital natives. You see the memes, you see the TikToks, but look beyond the humor. When a leader is criticized for being too powerful yet unfelt by the common man, there is a disconnect. We are seeing a 19th century political style being forced into a 21st century democracy. It's like trying to run Windows 11 on a typewriter. Hindi talaga mag-click-click. And to our OFWs, we know the sacrifice. Every remittance you send is a vote of confidence in the country. But is the government returning that confidence? Or is it just being pocketed by the Lutong Macau experts in the House? The Bistado narrative isn't just about one person. It's about a system that allows one person to hold so much sway over the nation's wallet. Whether Martin is physically running or just politically hiding, the fact remains. The transparency we were promised is currently under house arrest. Pero teka lang ha, dagdagan pa natin. Let's talk about the Ivory Tower Syndrome. Alam niyo ba kung bakit napaka-vocal ng taong bayan ngayon kay Speaker? Dahil may malaking disconnect sa pagitan ng sahig ng Kongreso at ng sahig ng mga palengke. Habang pinagdedebatihan nila ang charter change, na sabi nila ay para raw sa ekonomiya, tignan natin ang realidad. Intellectual check muna tayo. Sinasabi ng mga kalyado ni Speaker na foreign direct investments ang sagot. Pero ang tanong ng mga nanay at tatay, kailan bababa ang presyo ng bigas? Bakit ang mahal ng kuryente? You see, for the youth and our OFWs, we understand that global economics is complex. Pero hindi kailangan maging nuclear scientist para makita na kung ang prioridad mo ay baguhin ang konstitusyon para humaba ang termino o lumawak ang kapangyarihan habang ang mga kababayan natin sa abroad ay hindi na makauwi dahil sa liit ng sahod dito sa Pilipinas. That's not service, that's a power trip. Bakit bistado ni Tonyo at ng publiko ang mga galawan? Kasi sa panahon ngayon, bawat budget insertion, bawat confidential funds na prinoprotektahan at bawat travel na ginagawa ng mga opisyal by digital footprint. You can hide the lifestyle of the rich and political in a country that is struggling to buy onions. Ang irony dito, mga kawok, ay si Speaker, ang mukha ng administrasyon sa lehislatura. Siyang dapat na tulay ng Pangulo sa tao. Pero kung ang tulay ay gawa sa ginto habang ang dinadaanan ay putikan, sino ang lolokohin natin? The criticism against Martin Romualdez isn't just a paninira. It is a performance audit. Sa trabaho nyo sa abroad, kapag hindi nyo maabot ang quota o nag-fail kayo sa audit, anong mangyayari, di ba? Thank you for your service and goodbye para sa Kongreso. Kapag nag-fail ang audit ng publiko, ang sagot ay presidential pardon o unity. We need to remind our leaders, public office is a public trust, not a family business. Hindi ito succession na parang sa HBO. Ito ay Pilipinas at ang bawat barya sa national budget ay galing sa pawis ng bawat Pilipino. Kaya kung may tumakas man, hindi lang tao ang tinutukoy natin, kundi pananagutan. Tumakas na ba ang delikadesa sa ating mga opisyal, mga kaibigan? Sa huli, hindi sapat ang bistado lang. Dapat kumilos. To our youth viewers, your social media presence is your weapon. Use it to demand accountability. To our OFWs, your voice carries weight because you sustain this economy. Hindi natin kailangan ng speaker na magaling lang mag-organize ng party o mag-defend ng pamilya. We need a speaker who listens to the pulse of the masses. Martin Romualdez, the ball is in your count. Pero tandaan mo ha, ang taong bayan ang referee. Stay woke, stay informed,
Hanggang sa susunod na talakayan, ito ang hashtag Walk with Lan, Pilipinas Gising at mabuhay ang Pilipinas.